Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Panibagong araw, panibagong online loan application na naman ang ating re-reviewin at pag-uusapan. Tara, samahan niyo kung alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. Hanap mo ba ay online loan application na mabilis mag-approve at mabilis ding ma-receive yung amount na ilo-loan mo? Baka ito na ang online loan application na hinahanap mo na makatulong sa iyo sa oras ng pangangailangan. Ito kasing online loan application na i-review natin ngayong araw ay nagpapaloan daw ng 68,000 pesos para sa first-time user at meron daw itong loan term na up to 120 days. Naku, bago nyo i-download itong online loan application na ito, ay hayaan nyo muna ako ang mag-try para at least kung hindi man ito legit ay hindi na masayang ang oras nyo sa pag-apply. Hanap nga natin ay legit. At para masabi natin na legit ang isang OLA, kailangan maganda o mataas ang binibigay na credit limit para sa mga first-time users. Yung interest ay mababa at walang kung ano-anong mga fees. At syempre, yung kanyang loan term ay mahaba. Pero sa panahon ngayon na maraming nagsulputang mga bagong online loan application, napakahirap na talagang makahanap ng legit. Kaya naman, wag agad magpapadala sa mga magagandang ipinapakita nila sa kanilang ads. Mas maganda pa na nanonood ka lang ng mga ganito munang klase ng review para at least hindi basta-basta makapag-download at makapag-apply sa isang online loan application na hindi naman tayo sigurado kung legit ba talaga. At kung hindi ka nga ma-approve sa mga online loan application na yan, naku, baka ito na ang chance mong magkaroon ng instant cash. Dito sa ating channel, nabibigay tayo ng instant Gcash giveaway sa masuwerteng mapipili. Ano nga lang bang dapat mong gawin? I-like lang ating video. Huwag kalimutang mag-comment sa comment section dahil dyan ko pipiliin ang maswerteng mananalo. Nanonood ka lang ng mga ganitong video, nagkakaroon ka pa ng chance na manalo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-like na ang ating video at mag-comment na sa comment section. At ang online loan application na tinutukoy ko ay walang iba kundi si LoanLink EasyCash Loan App. At ito ay kasalukuyan ngayong mayroong napakataas na ratings na 4.9. So, yan na nga. Napakaganda na ng ipinapakita sa ads at napakataas pa ng ratings. Pero syempre, hindi yan assurance na itong OLA na ito ay legit at makatutulong sa atin sa oras ng kagipitan. And eto nga si LoanLink. So, dinownload natin. At pagka-download ko, is nagbago na agad yung kanyang credit limit na ibinibigay. From 68,000 pesos, mas tumaas pa nga at naging 85,000 pesos. So, hindi na ito bago sa mga na-review na natin ng mga nakaraan na tumataas yung credit limit. So, tingnan nga natin at baka ang ending pala nito ay 2,000 pesos lang din. So, tingnan pa rin natin kasi may mga na-review rin naman tayo dito na mataas, nagbabago yung credit limit. Pero okay rin naman yung ibinibigay na credit limit sa ending. And kagaya ng sinabi ko, ito nga yung mayroong 120 days na loan term at meron daw itong 0.04% na interest per day. At dito nga, nakalagay why choose us. So, bakit daw natin pipiliin itong si LoanLink? So, ito daw ay merong information security or secure daw yung mga information na ibibigay natin sa kanila. License organiza and then interest transparent. So, madalas naman kasi mababa nga yung interest pero binabawi naman nila sa service fee. And wag na nga natin patagalin pa mag-login na agad tayo. So kailangan natin ilagay yung ating active phone number para syempre makapag-send sila sa atin ng verification code. So eto na. Pagka-login, naging 10,000 na lang yung pwede nating ma-loan dito kay LoanLink. Pero kung totoo itong 10,000 is better pa rin to sa ibang online loan application kasi nga madalas 2,000 lang yung pinapanon sa mga first-time user. Pag 10,000 pa talaga itong ibinigay niya sa atin is pwede na talaga to. At nakalagay nga dito na it's not difficult to live with less burden. And mag-apply now na agad tayo dyan. At dito nga, pagka-apply natin, nagbago na yung kanyang pangalan. So, hindi na agad siya si LoanLink. So, ibig sabihin si LoanLink ay isa lang din sa mga nagpalit na lang ng pangalan. So, dati po siyang si PesoFlex na dati na rin nating napag-loanan or napag-applyan.
Kaya naman kung meron ka ng account dito kay PesoFlex, is same lang sila ni LoanLink. So, nagbago lang talaga siya ng pangalan. Pero syempre, malay mo naman, nagbago rin siya ng offer. So, mas maganda kung i-review pa rin natin to. So, ito yung mga dapat nating sagutan: authentication, personal information, job information, contact information, at yung payment account information, which is yung mga kailangan nating ilagay na info dahil nga nakapag-apply na ako dito is meron na tayo. And para naman sa mga hindi pa nakapag-try dito kay PesoFlex na naging si LoanLink, ito yung mga ID na pwede. So, pwede ang UMID, driving license, passport, PIN, SSS, voter's ID, pwede din ang health card, national ID. So, yun lang yung mga recommended. Pero kung wala ka naman ng mga recommended ID type, so pwede rin itong mga other options na kailangan dito, which is postal ID, PRC at Pag-ibig. So, marami yung pwede nating ID na pagpilian dito kay LoanLink na dating si PesoFlex. And sa emergency contact naman, kailangan lang natin makapagbigay ng 5. So, yung 5 is medyo marami na yan. Kaya naman pakaisipin muna natin maigi kung sino ba talagang ilalagay nating contact reference, kasi nga once na due date na natin at hindi tayo makontak ng mga agent ng OLA or yung mga agent ng OLA na dun sa OLA na pinag-loanan natin, is for sure ang susunod lang tatawagan yung mga nilagay nating contact reference. So, ako lagi ko sinasuggest, mas maganda kung kapamilya na lang or close friend para kung tawagan man sila, at least aware sila na nilagay natin sila as contact reference. And dun nga sa bank information or kung saan ba natin marireceive at babayaran yung amount na niloan natin, so pwede pa rin naman ang bank dito, pare-pareho lang naman yung mga online loan application na yan, and of course yung e-wallet. So sa e-wallet, nagkakaiba-iba lang kung ano yung mga pwede natin gamitin. So dito, pwede ang GCash, PayMaya, Coins, GrabPay, Shopee, at OmniPay. So GCash lang naman ang madalas kong ginagamit kapag ako ay naglo-loan. And napakabilis lang ng review natin ngayong araw kasi nga dito na agad tayo sa pinakahihintay nating part ng ating review, which is the exciting part, kung saan malalaman natin kung magkano ba ibibigay sa ating credit limit, kung na-approve ba tayo. Siyempre, kaya nga naghahanap tayo ng legit. Ito yung chinecheck natin, yung kanyang credit limit at yung kanyang loan term. So, ito na nga, from 68,000 pesos to 85,000 pesos, at nung nakapag-login na tayo, naging 10,000 pesos. Ito na nga yung totoong ibinigay sa atin na credit limit netong si PesoFlex na ngayon. Pero yung nire-review nating OLA is si LoanLink dahil nagpalit na nga siya ng pangalan. Si PesoFlex ay naging si LoanLink na. So, binigyan tayo ng 2,000 pesos na credit limit. So, yung 2,000 pesos na yun ay hindi natin buong marireceive. So, dito nga nakalagay, ang amount na lang na marireceive natin is 1,200 pesos. And yung repayment amount is 2,000 pa rin. Saan mapupunta yung 800 na binawas sa credit limit? Yun ay mapupunta sa processing fee na 667 pesos, total interest fee na 13 pesos, at meron pa siyang risk control service fee na 120 pesos. So pag pinag-add natin lahat yon, dun mapupunta yung 800 pesos na mababawas dun sa 2,000 pesos na binigay sa ating credit limit. At eto nga, etong si LoanLink na dating si PesoFlex ay hindi rin iba sa ibang online loan application. So, wala naman siyang pinagbago. 2,000 din naman ay binigay niyang credit limit sa atin. So, syempre, ang decision ko, itutuloy niyo pa rin ang paglo-loan dito kay LoanLink na dating si PesoFlex ay nasa sa inyo na, dahil ang purpose lang ng ating review ay bigyan kayo ng idea kung magkano ibibigay ng credit limit, kung magkano yung interest at yung mga service fees, at syempre yung kanyang loan term. At yung loan term nga netong si LoanLink ay 7 days lang din. So, kailangan after 7 days, mabayaran mo na yung 2,000 pesos or before 7 days. Dito na muna natatapos ang review natin ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London. Bye-bye!